Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang biyaya. aming Ama, aming idinadalangin sa iyo, na tunghayan mo kaming nagkatipon dito sa iyong harapan ngayon at ibuhos mo sa kapisanang ito at sa bawat isa sa amin ang matulunging espiritu ng mga biyaya upang ang lahat ng aming pag-iisip at mga paghahangad ngayon ay iyong mapagtitibay at kalulugdan mo lamang. At sa aming pananambahan ay mapag-alaman po ng bawat isa sa amin na nagsiparito kami sa iyong harapan upang purihin ang iyong pangalan. Amen. Mabiyayang pagsamba sa simbahan ng Diyos. Sama-sama nating papurihan ng Diyos, pagbati po sa lahat ng mga kapatid at panauhin. Birthday celebrants, December 29 to January 4, 2013. December 29, Divina Cepilio Wayne Ward Cantos, Kim Gerard Ebora. December 30, Aisham Dominic Macalalag, John Lorenzo Bartolome. December 31, Anisha Chodosho, Yashua Relsi Plata, Arjeline Bartolome. January 1, Lawrence Manalo, Lela Martera. January 2, Edgardo Chodosho, Jem Camille Panganiban. January 3, Wendell John Lumagod. And January 4, Sauja Gutierrez. Wedding anniversary, December 29 to January 4, 2013. December 30, Jonathan and Lorna Ilagan, Eva and Romulo Aguado. January 3, Mariano Jr. and Mercy Manalo, Ding and Evelyn Mendoza. January 4, Danilo and Esther Andal. Ang patuloy na pagsamba at paglilingkod sa araw ng ating Panginoon, 7:30 ng umaga, paaralang lingguhan. Midweek prayer and praise service every Wednesday at UCCP Chapel. Church and home Bible study every Friday, 6 p.m. December, Advent and Christmas time. December 29, Christmas Sunday, Children's Sunday, Christian
Kids Fellowship, Speaker, Pastor Aida Melita Linga, and late Vesper Speaker, Lay Leader Arvin Cordon. December 30, Rizal Day. December 31, New Year's Eve Service, Holy Communion, Kupang Worshiping at 1 p.m. at Batangas City at 6 p.m. January, Epiphany Season. January 1, New Year's Day. January 3, Church Bible Study and Death Anniversary Service, Basilia, Plata, Castillo, 6 p.m. January 5, First Sunday of the New Year, Holy Communion Sunday. Isa pong magandang hapon sa atin lahat. Kung nagugulat ho kayo, tumaba si Pastor Ino. Si atin pong pastor ay nasa Villa Anita ngayon dahil ginaganap po ngayon yung 50th wedding anniversary ng anak ni Ernesto at Ason Perez. Siya po ang nagre-renew ng vows ngayong alas 5. So kaya po ang inyong lingkod ang kanyang inusap na inyong makasama. Patuloy po nating ipinaalala ang ating New Year's Eve service ay sa ganap na alas 6 po ng hapon. Yung pong 1 o'clock ay sa Kupang Worshiping Congregation. Welcome po sa lahat. Meron po bang bisita? Yung ngayon lang sumimba, balikbayan, o ano man. Wala po. So kung wala na pong balita, tayo po'y magsipagtayo, tayo po'y magkamayan ng kapayapaan sa isa't isa. Gawing magpasalamat, O Panginoon, sa pagpapalang tiyatanggap na di mabilang. Araw-araw pumapatak sa akin, parang hamog na inuulan mula sa langit. Magpasalamat sa Diyos sa kapatawaran, pinatatawad niya lahat mong kasamaan. Pasalamatan siya sa pagpapagaling sa lahat mong karamdaman. Pasalamatan siya sa pagtubos ng iyong buhay mula sa kapahamakan. Pasalamatan siya sa pagputong niya sa buhay mo ng habag at tapat na pagmamahal. Pasalamatan siya na bumubusog ng kasiyahan mo. Purihin ang Panginoon at huwag kalimutan ang lahat niyang mga biyaya.
Tayo po manalangin, mga magulang ko at kapatid. O Diyos na mapagpala, sa hapong ito po ay nagpapasalamat po kami sa kabutihan ninyo, Diyos. Sa aming mga natanggap, kami po ay nakaraos na makapagdiwang ng inyong kapanganakan, Panginoon. Salamat sa paggabay ninyo sa mga simbang gabing ginanap po namin. Tunay, Diyos, na naging pagpapala sa bawat siya sa amin ang mga programang naganap, Panginoon, sa inyong iglesia. Panginoon namin, Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong sama-sama para amin pong ipanalangin ang papasok na bagong taon. O Diyos, kami nga po ay humihingi ng mga dakilang biyaya, mga pagpapala. Tutulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan mo, Diyos, ang mga kalalakihan, mga ama ng tahanan, sa kanilang mga obligasyon, sa mga gawaing nakaatang sa kanila, O Diyos. Amin pong idinadalangin, O Diyos, na ang mga ama ay inyo pong bibigyan ng kalakasan ng katawan at ilalayo po sa mga karamdaman upang ang mga hanap buhay at munting negosyong hinahawakan nila ay amin pong magampanan. At alam namin, Diyos, kung ito po, Panginoon, ay ibibigay ninyo, ay maluwahati po kaming makakadao sa aming mga obligasyones. Diyos, maging ang mga ina ng tahanan, sa kanilang mga nakaatang nagawain, Diyos, alam namin na napakahirap ang marami sa mga gawaing pambahay. O Diyos, bibigyan mo din sila ng mga kalakasan ng katawan. Marami ding mga ina ng tahanan na tumutulong sa kanilang mga asawa sa paghahanap buhay. Pagpalain po ninyo ang mga inang ito. Amin ding idinadalangin, O Diyos, sa taong itong papasok na ang aming mga anak, mga kabataan, ay inyo nga ding, Panginoong, aalalayan sa kanilang mga pag-aaral. O Diyos, ilalayo mo ang bawat isang anak namin sa mga hindi magagandang gawaing alam namin hindi makakaluwalhati sa inyo. Ilalayo mo po sila sa mga tukso ng sanglibutan. Idinadalangin namin na mapanatili nila ang pag-ibig sa mga gawaing pang-iglesia upang sila, O Diyos, ay malayo sa mga kapahamakan. Maging ang aming Panginoong iglesyang ito, Panginoon, napakarami pong mga nakaakibat na mga gawain. Tutulungan mo kami sa pagpasok ng bagong taong ito, Diyos. Naririyan at nakahanay na ang mga pagawain. Panginoon, tunay nga po na aming iniintay pa rin ang aming aircon kahit hindi, Panginoon, na ikabit ngayon sapagkat alam namin na may mga suliranin. At alam namin, Diyos, na isang araw ay makikita na po namin ang mga bagay na yon sapagkat nariyan na po ang mga salapi na talagang para doon at nakita namin ang mga kapatid na nagbigay. Buo na po, O Diyos, may kaunting kakulangan pa at alam namin, Panginoon, na ito ay may isa katuparan namin. Panginoon, ang aming gawaing pang-iglesia, Panginoon, ay inyo din po kaming gagabayan. Napakarami, Panginoon, sa aming maging sa Kupang, O Diyos. Maraming salamat sa iglesia doon na patuloy nga po, Panginoon, na nagpapatotoo sa Kupang, O Diyos. Tutulungan mo, Panginoon, ang mga kapatiran namin doon simula sa mataas hanggang sa kababaan, Diyos. Salamat sa kanilang pagkakaisa na Ikaw, O Diyos, ay laging nahayag. Aming idinadalangin, Diyos, ang aming mga manggagawa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Diyos, sa aming mga manggagawa. Tulungan mo sila sa mga ministeryong nakaatang sa kanila. Maging ang mga laiko, Panginoon, na nakakatulong ng aming iglesia, Panginoon, upang magkaroon ng
kaunting hindi na masyadong mahirapan ang manggagawa sa alalay po ng mga laikong tunay nga po na nakita namin na sila, Panginoon, ay hinuhubog mo magsalita at magpatotoo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kami ay naririto para Ikaw ay aming kilalin na kataas-taasan. Kayo ay aming kinikilala, Diyos, na lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng dakilang pag-ibig na hindi pa, O Diyos, napapantayan ng sinuman ang pagbibigay mo ng iyong buktong na anak, na aming, Panginoong, isnilebra ang kanyang kapanganakan. Inaalala namin, Diyos, Panginoon, salamat po na Ikaw ay tinawag na Savior, manliligtas, na pwede naming tawaging guro sapagkat Ikaw ay tagapagturo, manggagamot, sapagkat Ikaw ay nagpapagaling, prinsipe, hari. Pero Diyos, ng mga oras na iyon, nang sabihin ng anghel na dararating ang inyong tagapagligtas ay naroroon, Panginoon, na kami bilang mga tumanggap na iyon ay nagpapasalamat, Diyos, na aming naidaos ang pag-alaala sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, sa gabing ito, amin pong itinatagubilin ang mga magulang namin, kapatid, at mga anak na naririto. Aalalayan mo po ang bawat isa sa amin at muling pagpalain ninyo, Diyos, kami sa papasok na 2014 ng taong ito. Ito po ang aming samot dalangin, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo Jesus. Amen. Pagbasa mula sa Matandang Tipan, Isaiah chapter 62, verse 6 to 12. Ito po ay tugunan. Bayang Jerusalem, sa mga muog mo ay may mga bantal, maghapot magdamag na magpapaalala sa inyo ng pangako ni Yahweh upang yaoy di malimutan. Ang inyong pagtawag ay pananalangin. Huwag ninyong itigilan hanggang sa itayo ninyo uli ito sa Jerusalem at gawing isang lungsod na pinupuri ng sandaigdigan. Sumumpa si Yahweh at isasagawang may kapangyarihan. Di niya itutulot na ang bukid ninyo'y mapasakaaway, ni ang bagong alak ninyo'y ipainom sa mga dayuhan. Kayong nagpagal ay nagpakahirap, nagtanim, nag-ani, ang makikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayong nag-alaga at nagpakahirap sa mga ubasan. Sa aking sanktuaryo, kayo ang iinom ng mga nagpagal. Kayong nasa loob nitong Jerusalem ay lumabas. Inyong ihanda na para sa darating ang daaranang landas. Gawin ang lansangan, alisin ang batong dooy nakakalat, at kayo'y magtayo ng palatandaang magbabadya na si Yahweh ay magpapahayag. Sa buong daigdig, ibalita sa mga taga-Jerusalem na darating si Yahweh para sila ay iligtas. Kasama niya ang lahat ng kanyang iniligtas. Ika'y tatawaging bayang banal ng Diyos, bayang iniligtas ni Yahweh. Ang Jerusalem ay tatawaging lungsod na mahal ng Diyos, lungsod na hindi itinakwil ng Diyos. Ang ama'y papurihan at ang anak at ng Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, wala
atin pong tekstong pagbubulay-bulayan ay mula po sa Aklat ng Juan, Kabanata 16, talata 20 hanggang 22, na ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng nanganganak, siya ay nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at umaapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Patuloy po tayo pinagpapala sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Kamusta po ang ating Pasko? Kamusta po ang ating pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon? Ngayon nga pong ganitong panahon ay ang ating mga puso ay puno ng kagalakan sapagkat sa ganitong panahon katatapos lamang ng ating pagdiriwang ng pagsilang ng ating manunubos at tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. At ilang araw pa, atin namang ipagdiriwang ang bagong taong darating, ang 2014. Kaya sa mga panahong ito, ay tayo ay punong-puno ng mga kasiyahan at ang ating mga puso ay nababalot ng kagalakan. Ang kagalakan po, mga magulang ko at mga kapatid, ang isa sa mga bagay na pinagsisikapang mataglay ng maraming tao dito sa mundo. Ginagawa natin ang lahat para lamang matagpuan ang makapagpapagalak sa ating mga puso at sa ating kalooban. Subalit kadalasan, ang kagalakang nadarama natin ay pansamantala lamang. Saglit lang natin itong nararamdaman at pagkatapos ay nawawala na gaya ng isang panaginip. Sa ating panahon ngayon, posible bang makamtan natin ang tunay na kagalakan dito sa mundong ito? At paano ba nililiwanag ng Biblia ang salitang kagalakan? At ano ang maaaring makapagpagalak sa puso ng mga lingkod ng ating Diyos? Maraming mga bagay ang hindi maikakailang nagdudulot ng kasiyahan sa buhay nating mga tao. Kabilang na dito yung binabanggit ni Solomon sa kanyang mga sulat, ang mga kapistahan, pag-inom ng alak, pagkain, salapi at kayamanan, ang ilang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa atin. Karaniwang nagiging takbo ng kaisipan ng marami ay magpagalak ng kalooban natin sapagkat alam nating maaaring kinabukasan ay matapos na ang ating sandali dito sa ating daigdig. Kaya nga minsan ay sinasamantala natin ang ngayon para tayo ay magpakasaya at pagalakin ang ating mga sarili. Ayon nga po sa isinulat ni Propeta Isaías, ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya. Nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin, at nag-inuman kayo ng alak, at ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Kaya naman ito ang karaniwang nakikita sa atin ngayon. Sa makatwid bagay, pagalaki ng ating mga sarili, ng mga pagkain at inumin, at ng mga gawa ng ating mga kamay, gaya ng ating nakikita sa kasalukuyan, na napakaraming mga makabagong tuklas na teknolohiya na siyang nagiging daan upang maging abala tayo
sa pagpapagalak ng ating mga sarili. Mayroon namang ilan na ang tanging nakapagpapagalak ng kanilang kalooban ay ang pagpapayaman sa buhay na ito. Para sa kanila, ang pagtataglay ng maraming pera ay ang pinakamahalaga sa buhay na ito para sila ay magalak. Sapagkat kapag marami ka nga namang pera, nagagawa mong bilhin ang lahat ng iyong gusto at halos kaya mo nang gawin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang kagalakang tinataglay ng marami, bunga ng kanilang tinatamasa dito sa lupa, kung minsan ay nagiging dahilan upang kainggitan at panaghilian ng iba. At sa paghahangad din na magalak ang kanilang mga puso, ay sinisikap nilang taglayin ang mga bagay na tinataglay ng kanyang kapwa. Sa pag-aakalang ito ay paraan upang sila man ay magtaglay din ng kagalakan. Ayon nga po sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 4, verse 4, nakita ko ring ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa, ngunit ito man ay walang kabuluhan at tulad lang ng paghahabol sa hangin. Gaya ng pahayag sa banal na kasulatan, ang mga karaniwang nagpapagalak sa marami na siya namang kinaiinggitan ng iba ay nauuwi lamang sa wala. Ibig lamang sabihin, ang mga ganitong uri ng kagalakan ay pansamantala lamang at hindi pangmatagalan. Hindi ito ang kagalakang dapat nating asamin sa buhay na ito, sapagkat ang kagalakang karaniwang nalalaman natin ay kumukupas at nawawala pagdating ng panahon. Paano ba nililiwanag ng Biblia ang pagkupas ng maraming kagalakan sa buhay nating ito? Ang paliwanag ng Biblia ay ating matatagpuan sa Kawikaan, chapter 14, verse 13. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa isang pananambitan. Maraming mga kasayahan ang ginagawa ng mga tao, subalit ang mga ito ay humahantong lamang sa lalong kalungkutan o sa mas mabigat na kalooban. Ang mga tao ay nagsasaya, tayo ay humahanap na nagpapagalak sa ating mga puso, ngunit kadalasan ang nagpapagalak sa atin ay ang paggawa pa ng kasamaan. Nariyan ang mga bisyo, ang pagkalulong sa mga bawal na gamot, ang malabis na pag-inom ng alak o paglalasing, na samantalang ginagawa ang mga ito, ay nagagalak ang ating mga sarili, nawawala ang ating mga takot at mga pangamba, at pansamantalang nalilimutan natin ang ating mga problema. Subalit pagkatapos ay malaking pinsala, hindi lamang sa pisikal nating katawan, kundi maging sa ating bulsa at iba pang bagay, lalo na kung ang ating ginagawang pagsasaya ay nauuwi lamang sa paggawa ng mas mabibigat na kasalanan. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang nauhumaling sa pagsasaya, ngunit ang kinahihinatnan ay ang maagang pagdadalang tao, pagkakaroon ng iba't ibang bisyo, at iba pang gawang hindi kinalulugdan ng ating Diyos. Kasunod ng mga kagalakang kanilang ginagawa ay perwisyo na karaniwang pinagsisisihan lamang sa bandang huli kapag kanilang naisip na hindi pala tama ang kanilang mga ginagawang pagsasaya. Isa pa sa mga nagbibigay kasiyahan sa tao ay ang pagtataglay ng karangalan. Iba kasi ang pakiramdam kapag tayo ay nagtatamo ng karangalan sa buhay na ito. Iba na nga naman ang sikat, sabi nga nila. Iba ang pakiramdam na ikaw ay kinikilala at tinitingala sa iyong lipunang kinabibilangan. Ngunit ang karangalan ng tao ay lumilipas din.
Ayon nga po sa Awit, chapter 49, verse 12, maging sikat man ang tao, hinding-hindi maiiwasang katulad din noong hayop, tiyak siyang mamamatay. Bukod sa karangalan, ay hindi mananatili sa ating mga tao ay ang kayamanan na nagpapagalak sa marami at isa pang tunay na hindi mananatili magpakailan paman. Ayon nga po sa kasabihan, hubad tayong ipinanganak sa mundong ito at hubad din tayong mamamatay. Walang kayamanang panlupa na maaari nating baunin sa ating kamatayan. Ang yaman ay nauubos, nawawala, at hindi maaaring panghawakan upang magpagalak sa buhay na ito. Hindi naman porket nagtataglay ng kayamanan ng isang tao ay masaya na rin ang kanyang kalooban. Dagdag pa dito ang pahayag ni Haring David sa isa sa kanyang mga awit. Di ka dapat mabagabag, ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob na papurit nagpagtatagumpay. Ang kayamanan ay karaniwang nagpapagalak sa marami, ay hindi maaasahan kung ang ating pag-uusapan ay ang katubusan at ang ating kaligtasan, sapagkat hindi natin mabibili ang ating kaligtasan. Bagamat naniniwala naman tayo na ang salapi at kayamanan ay maaaring gamitin sa isang masiglang paglilingkod ng Diyos. Gayunpaman, ang kayamanan ng marami ay ginagamit lamang para sa kalayawan at para sa kanilang pansariling kasiyahan. Kung ang karangalan at kayamanan na karaniwang batayan ng marami sa kagalakan ay kumukupas at lumilipas, ano ngayon ang dapat nating asaming uri na kagalakan sa mundong ito? Ang kaisipan ng mga lingkod ng Diyos ay dapat iba sa mga taong walang pananampalataya o doon sa mga mahihina ang pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling sabi, iba dapat ang maging kagalakan ng mga mananampalataya. Ayon nga po sa Romans 12 na pinamanggatang ang pamumuhay Kristiyano, hindi tayo dapat makiayon sa asal ng kasalukuyang sanlibutan. Sinabi rin ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 10 verse 20, "Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan." Kung mayroon man tayong dapat na maging kagalakan sa buhay nating ito ay walang iba kundi ang matamo natin ang pangakong buhay na walang hanggan at malaman nating nakatala ang ating mga pangalan sa aklat ng langit. Bagaman sa kasalukuyan ay nakararanas tayo ng sari-saring hirap, kalumbayan at pagtitiis, hindi nangangahulugan na ang lahat ng ito ay tunay na nagpapalumbay sa isang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Habang tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong tiisin, ay dapat pa nga tayong magalak sapagkat nagiging karamay tayo sa mga hirap at sakit ng ating Panginoong Hesus. Na kung kailangang subukin paulit-ulit, ay ating tatanggapin, alang-alang naman ito sa karangalang mahayag sa atin pagdating ng takdang panahon. Ang mga kasalukuyang nararanasan natin ay palatandaan lamang na tayo ay mga mananampalataya ng ating Diyos. Kaya tunay na dapat natin itong ikagalak. Ang isang Kristiyano nga ay bihasa sa pagbabata o sa pagtitiis, at samantalang nagbabata ay patuloy pa ring nagpupuri
sa pangalan ng ating Diyos. Ayon nga po sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata, gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sa ganito nangangako ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Kailangang pagdaanan ang maraming pagtitiis at mga pagbabata. Kailangan ito para sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. Ngunit pansamantala lamang naman ang mga pagtitiis na ito at ang kapalit nito ay walang hanggang kagalakan sa piling ng ating Panginoon. Ang pangako nga po ni Jesus sa ating tekstong binasa, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapwat ang sanlibutan ay magagalak, kayo mga lulumbay, datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae pagka nanganak ay nalulumbay sapagkat dumating na ang oras ng kanyang pagsilang. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak ng isang tao sa sanlibutan. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong mga puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. Sa katapusan po, mga magulang ko at mga kapatid, tayong mga lingkod ng Diyos, ang kagalakan natin dapat ay ang maglingkod sa ating Panginoon. Ang siya ay papurihan at pasalamatan sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Ang kagalakan natin dapat ay ang magtiis hanggang sa muling bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon po sa Roma, chapter 15, verse 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po sana ay punuin ng Panginoon na kagalakan sa bawat araw ng ating buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Kaya po yung magsipagtayo at ating pong sabay-sabay na sambitin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kayusan. At sa Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ang Kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Mula sa mga Gawa, chapter 20, verse 35. Tayo po ay taas pusong magsipaghandog.
tayo po ay manalangin. O Panginoon, aming Ama, idinadalangin namin sa iyo itong mga handog na aming ibinibigay bilang kalinga sa iyong iglesia at sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Ay tanggapin mo pong kalakip ng mga ito ang aming puso at mga buhay na aming ninanais na italaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesus Kristong aming Panginoon. Amen. Hindi sa sariling lakas, kundi kay Kristo kong liyag. Kristong matibay na bato, ang siyang tanging saligan ko, ang siyang tanging saligan ko. Ikublima ng karimlan, ang tunay niyang kagandahan. Kahit bagyo ang dumatal, maaasahan siyang tunay. Kristong matibay, ang siyang tanging saligan ko, ang siyang tanging saligan ko. Kanyang pangako sa akin, ang alalay sa hilahil, ang lupa man ay magdilim, pag-asa siyang walang maliw. Kristong matibay na bato, ang siyang tanging saligan ko, ang siyang tanging saligan ko. Masumpungan sana ako sa muli niyang pagparito, na nadaramdam totoo ng kabanalan ni Kristo. Kristong matibay na bato, ang Siyang tanging saligan ko, ang siyang tanging saligan ko. O Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, natatapos nga po ang aming isang pananambahan na handog namin sa iyo. Ngunit, O Diyos, hindi dito natatapos ang aming paglilingkod. Bagkos, kami ay lalabas ng iyong bahay-sambahang ito. Daladala namin ang lahat ng aming mga narinig. Daladala namin ang aming mga natutunan. Daladala namin ang iyong mensahe. At patuloy kaming maglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa iba, sa aming kapwa. Maraming salamat nga, O Diyos, at kami ay patuloy mong pinangunahan ngayong gabi. Patuloy mong ibinigay ang iyong mensahe na ang kagalakan ay dapat nasa amin. Hindi lamang dahil sa Kapaskuhan o Bagong Taon, kundi araw-araw ay may kagalakan kami sa puso na alam naming ikaw ay nariyan. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang mangunguna sa aming buhay. Patuloy nga, Opo Diyos, na aming idinadalangin, itinatalaga sa iyo ang aming mga naging gawain, ang aming pag-awit, ang aming pananalangin, ang aming pagbabasa ng banal na kasulatan, ang aming pakikinig sa iyong mensahe. Itong lahat ay aming itinatalaga sa iyo lamang, o aming Panginoon. Isa pa, ang napaka-importanteng aming itinatalaga sa iyo ay ang aming buhay, o aming Diyos. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo, o aming Panginoon. Patuloy mong pangunahan ang aming buhay, O Diyos. Patuloy mo kaming alalayan sa araw-araw. Narito nga po ang iyong ibang mga anak, lumapit sa iyong harapan, nananalangin, tiklop tuhod na nananalangin.
Ang iba sa kanila ay nagpapasalamat dahil sumapit ang kanilang kaarawan o sasapit ang kanilang kaarawan. Ang iba sa kanila ay nagpapasalamat dahil ikaw ang kanilang Diyos. Ang iba sa kanila ay nagpapasalamat dahil sila ay mag-aanibersaryo ng kasal. Maraming salamat, O Diyos, sa mga mag-asawang ito. Patuloy, O Diyos, na ang iyong pag-ibig ang mangunguna sa kanilang mag-asawa upang patuloy, O Diyos, na mamuhay sila ayon sa iyong kalooban. Ang iba sa amin, O Diyos, ay humihiling na sila ay iyong pagpalain, na sila ay iyong gabayan sa kanilang gawain sa araw-araw. Ang iba sa amin, O Diyos, ay idinadalangin ang kanilang karamdaman o karamdaman ng kanilang mahal sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Dalangin namin sa mga kapatid namin ito ang kagalingan. Alam po namin, O Diyos, na ang doktor, nurse, instrumento, mga gamot, ito ay instrumento mo lamang upang pagdaluyan ng iyong kapangyarihan ng pagpapagaling, O Diyos. Patuloy, O Diyos, na kagalingan, kalakasan ng katawan, ang aming dalangin sa aming mga kapatid na ito. Gayun din, O Diyos, ang iba sa amin ay lumapit sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa mga biyayang ibinibigay mo sa araw-araw. Nagpapasalamat dahil nakaraang Pasko, sila ay biniyayaan mo. Ngunit ang napaka-importante naming dapat ipasalamat, O Diyos, ang ikaw ay dumating. Ikaw ay isinilang upang ikaw ang maglinis sa amin. Ikaw ang aming maging tagapagtubos ng aming kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, at ikaw ang aming Panginoon. Ang iba sa amin ay lumapit dahil sila ay may pinagdadaanan o may isang malaking pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Alam ko, O Diyos, na nagbibigay ka ng pagsubok sa amin upang ikaw, O Diyos, ay aming maalala. Upang ikaw, O Diyos, ay aming makilala na ikaw ang makapangyarihang Diyos na magbibigay sa amin ng lahat, ng solusyon sa aming mga problema, ng solusyon sa lahat ng aming mga pagsubok. Gayon din, O Diyos, ang aming mga kapatid na nanatili sa kanila kinatatayuan ang kinauupuan. Sila ay may kanya-kanya ring mga panalangin, O Diyos. Patuloy nga, O Diyos, na sila ay patuloy mong pagpapalain, patuloy mong bibigyan ng kanilang pangangailangan, patuloy mo silang gagabayan sa araw-araw, at patuloy mo po kaming gagabayan ang aming buhay. Ikaw ang manguna sa aming buhay, O aming Panginoon. Lalong-lalo na bukas, may gawain na naman. Nawa, magising kami ng malalakas ang lupang katawan upang patuloy kaming makapaglingkod, O Diyos, sa iyong ubasan, O aming Panginoon. Sa amin pong pagsamantalang paghihiwalay-walay, O aming Panginoon, mula nga po sa isang makabuluhan na pananambahan, nawa ay igawad mo sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagpapala, at ang basbas na sasambitin ng iyong abang lingkod, unang-una na sa iyong mga anak na tiklop-tuhod na lumapit, na nanalangin sa iyong harapan. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin ng Panginoon ang mukha niya sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang mukha niya sa atin at kanyang tutupdin lahat-lahat ng inyong mga hinaing, kailingan, dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, tanggapin po natin ang walang hanggang pagpapala, pag-ibig ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Mula ngayon, magpaswalang hanggan. Amen.